Amen. So nice to be in the house of God. And the people say, Amen. Now we're going to talk about Shiloh. Shiloh was ruined. Bakit nawasak ang Shiloh? I'm so happy to see new faces sa pagdating. I'm so glad that you're here. Ang Shiloh ng pagdating is a place of worship. Abangan niya ngayon ay Tel Shiloh. Nandyan sa Shomron. Sabihin niyo nga Shomron. Ang Shomron in English is Samaria. Nasa West Bank. Sa place na hindi natin pinupuntahan dahil ewan ko, feeling ko ay hindi safe. Nakakita ko ng mga Arabo, parang feeling ko ako'y dinadaya palagi nila. I wouldn't dare go there at this time. I think sina Ate Limpay nakapunta ng Ramallah. Nakapunta ka na, Ate Limpay sa Ramallah, di ba? Nagpala ka sa babaeng lahat. Amen. Ang panahon na siya ay pumunta yata doon na hindi pa gaanong straight ang relationship ng Palestinian and Israelis. But marami kong bad experiences with the Arabs, kaya yung trust issues ko with the Arabs, I'm sorry Lord, ay hindi gaanong kataas kasi sa mga Hudyo. May din ako mga experiences sa mga Hudyo na hindi magaganda, pero hindi ganun kababa yung trust issue ko sa mga Arabs. Pero sa mga Arabs, ang daming instances na akong naloko, na-gancho ng Arab sa Old City at pati sa taxi. Kaya ang dami ko experience, kaya I wouldn't dare go sa Shomron unless siguro nung kami nung pumunta ni Pastor Melody. Alam mo ba yun, ulan sa labas na ulan din sa labas. Nag-join kami ng isang Baptist congregation. Pumunta kami ng Shomron. Ulan. Nakita namin Jacob's Well. Nakita namin yung Mount Ebal. Tapos nakatayo kami sa Mount Gerizim. Kita namin yung Samaria dyan. It's very beautiful. Kaya lang, ang sabi ng tourist guide namin, don't speak in Hebrew. Dala-dala ko si Jose. Si Jose, di mo mag-English. Noon, sa panahon na yun. Kaya nag-Hebrew siya. Sabi ko, mayroon pa rin talaga mga anak na, don't speak in Hebrew. Pag tinanong kayo, sabihin nyo, you're tourist. Ano ka magiging tourist and dito si utak ko? No, parang, it doesn't, kailangan ka magsinungaling pagka tinanong ka ng mga Arabs there dahil medyo delikado yung place, no? Hindi ko sinasabi yung para sila, pero ang dami na experiences ng mga Arabs na not so healthy. Kung meron kayong mga boyfriend na Arab, I'm sorry, no? I'm not so trusting with them. Ang dami ko ng mga, nung bagong dating ako ng Israel, 2001, nag-meet kami ni Pastor Ferdy, December 2001. Sabi ni Pastor Ferdy sa akin, Alan, huwag kang pumunta sa mga gathering, yung mga kumpul-kumpul na tao, lumayo ka. Year 2000, nung panahon na ipaparating ka nila, ay height ng Second Intifada. Mga Palestinians are bombing themselves. Sumusigaw sila, Allahu Akbar! Boom! Yung bus set, limahan yung arte ng bus. Yung katawan ng nagpasabog, luray-luray, di mo lang kung nasaan yung pieces ng katawan niya. At lahat ng nakasakay sa bus, laila to. At sabi ni Pastor Fred sa akin, Alan, huwag kang pupunta sa mga grupo ng mararami. Sabi ko, Pastor, bakit? Basta! Huwag ka ba? Dahil noon, ang pinaka-trip ng mga Palestinian pasabugin ay yung gathering. Pag maraming kumpul dito, pupunta sila doon. Boom! Alam mo, kung ilang taon na mamatay, 24, nandito ko noon, during the height of Second Intifada. At, I'm sorry sa Lord din, na parang makadevelop ako ng, bakit ako kasama papatayin? Hindi mo makalaman. Naintindihan niyo, nasa busa ko from the Shofat, pauwi na kami. Galing ako ng Hadassa. Pauwi ako ng Jerusalem. Pauwi ako ng city center pala. Pinagbabato ng Palestinian bus namin, no? Sabi ko, teka lang, hindi naman ako Hudyo, Bakit mo ako papatayin? Kaya nagkaroon ako ng, I'm sorry to tell you this, just being honest. Nagkaroon ako parang animosity against the Arab. I'll never trust this people. Bakit sasama? Hudyo palaban mo, bakit pati ako babatuin mo?
Dito mga kayo. I'm just telling you my bad experiences. Meron din akong bad experience to Joy. Hindi nagbabayad ng tama. Hindi nagpapatulong. Slavery. Alam niyo yung slavery? I say slavery dahil ang alam kong tamang trabaho is 8. Tapos lalabas ka ng work mo 5. Tama ba yun? Tama ba ako? 8, papasok ka 8 sa kusina, lalabas ka 5. 8 to 5. Ano yun? Kuminsan na, hindi 8 eh, ate. 9. 9 to 5, diba? Ilang oras yun? Ilang oras yun? 8 hours, ha? Okay, I'd like to submit this to you. Yun ang tamang trabaho. 8 hours din. Yung iba, yung iba, pang window shopping, yung iba, pang masyal-pasyal, di ba? Yung ibang oras mo, hindi lang lahat trabaho. Alam niyo ba na ang trabaho natin is 24/6? I submit this to you, this is a dying pace. This is not normal. Gawin mo ito sa mga audio, gusto nila? 24/6? Yung mga audio, yung mga ama natin. Yung mga napunta ng kusina, 9 to 5 kaya sila. At hindi kasi nasabi kapatid na that's bad. Wala tayong choice. Kailangan mong kumapit sa patalim, no? At mabuti pa nga sa Israel, ano? 24/6, ang sakat mo, sabi ni Kabagis ay 5,000. Kaya, so tayo sa dollar niyo, 1,600. hindi naman siguro. Ang 5,000 US dollars. Ay, 5,000 shekels is 1,000. Siguro magaling sa math. Michi, magkano ang equivalent ng 5,000? 1,500! Nagyaw, kapatid. Okay pa sa Israel. 24/6, 1,500 US dollars. Nagyaw, mabuti. I was in Jordan nung mga nakaraang taon, I think 2 years ago. Ang sahod nila, $250 US dollars, 24/6. Hindi 24/6. 2 hours lang day off. 2 hours lang day off nila in the week. $250 US dollars. Ano din? Mabuti na lang kung papaalis ako nag-increase. Alam mo magkano na? 275. Kaya yung mga nag-complain kapatid na ang sahod mo ay 1,500 sa Israel, punta ka ng Jordan. Yeah. Punta ka ng Jordan ka mag-work. Paano pa yung apihin ng mga Jordanian? Marami doon ay Palestinian. Yaman din. Naintindihan mo yung sabihin mga kapatid? Pastor, why are you going to share about this? I'd like to share about this dahil nawaksak ang Shiloh. Ang Shiloh, mga kapatid, nasaan naman yung Shiloh? Sa Samaria, sa West Bank, doon sa area na hindi natin pinupuntahan. Ang Shiloh, mga kapatid, is the temple ng mga Israelites bago nag-move. Ang nag-move yung center of worship nila sa Jerusalem. Sabi ng pinapanood kong YouTube clip, 639 years ang mga Hudyo doon na nag-worship sa Shiloh. At, hello? 639 years silang nag-worship doon sa Shiloh. Pero one day, winasak yun ng mga Philistines, di Palestinian, ha? Winasak ng mga Philistines at ninakaw nila yung Ark of the Covenant from the temple. Mamayang konti, at the end of the message, papakita ko yung picture ng Shiloh. Pero let's read these verses. 1, 2, 3, go! Sabi kay Jeremiah the prophet, magsalita ka. Warn my people. Again, I'm going to tell you the background. Bakit kailangan i-warn niya ang Israel? Ang Israel ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Nato ka na. Sorry.
Kaya mabuti. Ang bayan ng Israel, dapat ang Diyos nila ay si Yud Hey Vav Hey, si Yehovah, si Adonai, si Elohim, si Hashem. They call him the name. Si Hashem, dapat siya ang Diyos nila. All of a sudden, ang bayan ng Israel, they fell in love with Molech, with Asherah, San Jose, Santa Maria, San Lazaro. Madami na nilang Diyos. At yung Diyos na hindi nakikita, listen to this, ang Diyos na hindi nakikita, pinagpalit nila sa Diyos na kahoy, na Diyos na simento, Diyos na joke, Diyos na picture, na drawing ng kung sinong Poncio Pilato. Kaya ka mabuti, wala pa nakakita ng mukha ni Jesus. Ganyan niya ba tayo? Mas lalo ang Father, no? Wala pa nakakita ng ang ibig sabihin, nakita na ng mga apostles, ng mga disciples. Pero walang nakapag-Kodak sa kanya, katulad ng ginagawa ni Edison. No? Smile! Walang nakapag-Kodak kay Jesus. Diba? Kaya yung mga picture na nakakita niyo, baka hindi picture ni Jesus yun. No? Baka picture ni Judas! Diba? Di natin alam, di mo masasabi. Ngayon, mga kapatid, after 100 years, tapos gagawin ako ng mukha, eto ang mukha ng Jerusalem pastor, Pastor Alan. Alam niyo na kopang kopya, kalbo. Bakit kopya? May camera na. Oo, kukuyin lang nilang file ni Edison. Then my friend si Edison doon yung picture niyang maganda na parang may buhok pero wala. Meron silang pagtitrace na, ito ang picture ni Pastor Alan. Let's say we're talking about 2,325. May 300 years after me, di ba? Meron silang basis na ako yun. Tayo, paano alam na Jesus yun, na Mary yun, kung saan mo siyo? Di mo alam. Basta bakit? Dahil wala mga picture noon. Basta bakit nagpapalaki yan? Dahil nawasak ang temple sa Jerusalem because of idolatry. Ulitin ko sa sarili ko. Bakit nawasak yung... Ano nang nakapalit doon sa Temple of Jerusalem ngayon na nasa Harabay? Sahab. Kipat sahab. Anong pangalan? Dome of the Rock. Dome of the Rock ba? Di ba Dome of the Rock? Di ko alam. Dalawa yun di ba? May kipat sahab, tapos may Dome of the Rock, di ba? Parang dalawa yun. Ano pangalan ng isa? Al-Aqsa. Al-Aqsa Mosque yung isa? Yeah, yung Dome of the Rock ito. Yung itim, Dome of the Rock Yung kipat sahab, no? Thank you. Buti na, may scientist tayo dito. Historian pala. Anong nasaan na nun? May temple pa ba sa Harabay? Sa Temple Mount? Wala na. Ang makikita natin doon ay yung Golden Dome. Alam mo kung bakit nawasak yung first temple at yung second temple? Nabucodonosor. Ang mga Israelita ay may Diyos-Diyosan. Ang sabi ng Diyos, ako lang ang sasambay niyo. At tawag niya sa sarili niya, ako ay silosong Diyos. A jealous God. Alam mo kung nari sila na di ay matagal makipag-usap sa lalaki sa labas? Kakalabiti ko, hoy. Ha? Diba? Kung naman, alam na alam ni Nish ito sinuso talaga yun sa kasaan. Kung naman ni Melody, tawag na nakipag-usap kay Papalay. Isang oras na, tapos ako 10 minutes ay ayaw sa akong makipag-usap. Papalay, kahit matangkad ka, asawa ko yan. Ang Diyos, God is a jealous God. Ayaw niyang ibigay yung glory niya sa iba. Ito, gusto ko yung sa atin. Give us clean hands, give us pure heart, let us not live our soul to... Alam na yung ibig sabihin, no? Huwag mong itataas yung soul mo sa iba. Let us not live our soul to another. Dapat wala kang another. Yun ang ibig sabihin, So we cast down our idols. Tama, itong message ito dun sa kanta na yan. Hindi dapat, wala ka dapat idols.
Ito sinasabi ng Bible, kapatid. Yes. Nawasak ang temple dahil ang mga Israelita may Diyos-Diyosan. At bakit dinala sila doon sa place ng Babylon? Makinig kayo mabuti. Yung Babylon, sa Babylon, ang Diyos doon ay si Nebuchadnezzar. Ang Diyos doon ay mga rulers, yung mga hari. Ginagawan sila ng mga malalaking statwa. Tapos nagpapasamba sila, no? Sila yung mga gods. Parang pero sa Egypt. Dinala sila doon para sabi ng Diyos, sige, may Diyos-Diyosan kayo sa Promised Land, dito sa Canaan, Nabriut. Pagdating niyo doon, tignan natin kung sasambahin niyo din yung mga gods ng Babylonians. Palagay niyo mga kapatid, sinamba ng mga Budyo ang gods ng Babylonians? No. No. Na-realize nila, kaya kami nandito dahil may Diyos-Diyosan kami doon. Pagbalik nila kapatid, wala na silang dalang Diyos. Hindi nila dala-dala yung kanilang mga birhen, hindi nila dala-dala yung mga picture ng mga Diyos-Diyosan nila na galing sa Babylon. Pagdating nila dito, natutunan nilang mag-worship sa tunay na Diyos. Nandito pa ba kayo mga kapatid? Kasi kapatid, alam mo, nakita, ito hindi lang ako ang pastor na nagsasabi ito, marami pa sila nagsasabi nito. Alam mo bakit sinumpa ang Pilipinas? Dapat kaya mas mayaman kaya tayo kasi Israel. Bakit mo lang sinabi mas mayaman dapat tayo sa Israel? Nung kami mga bata, mga kapatid, magdanakaw kami santol. Excuse me lang, pag tumaay kami, sorry for the word. Aalis kami, kung saan kami nagbubo, may tutubong santol. Imagine, ninakaw namin, nagkaroon ng bunga. Okay, nagawin muna. Di ba may verse tayo na sinasabi, 2 Corinthians 7:14? If my people are called by my name, and humble themselves and pray and seek my face, and turn from their evil ways, I will turn. Ang sabi ng Diyos is, I will make your land fruitful. I will heal your land. Alam mo bang tayo mga kapatid ang Pilipino, hindi natin kailangan yung prayer na yun. Kailan lang, very heal kaya ang ano natin. Heal kaya. So ka nang binlabas mo dito, itutubo ka ba? Dito kapatid, magkano ka dyan sa ano, Kili? Patay! Pati bayabas. Ito dapat kapatid ang mag-pray ng Heal our land, Father. Dahil ito, patay yung lupa kapatid. Paano nagkakaroon ng vegetation? Ate Chris, di ba? Naghahakot ng mga fertile na lupa kung saan lugar, tinatabunan, yung binubuhay nila yung patay na lupa para matamnan. Ganun katalino. Dito kaya sa ulo kaya sa atin, bunga kaya mga, meron kaya tayong 16 classes ng banana. Di ba? Dito isa. At pag kayo nag-drip, nilalagyan ng kumot, nilalagyan ng kulambo, nilalagyan sa amin kaya, self-supporting. Eto yung banana, uugat dito mag-isa. Hindi kaya namin tinanim yung ani kami lang ng ani. Sabi ko, kasarap naman dito sa Pangasinan na. Yung hindi ka nagtanim, may inaani kami. Kikiani din kami sa kapitbahay. Gusto ko sabihin ito sa inyo mga kapatid, dahil nasumpa tayo dahil sa mga Diyos-Diyosan. Baka sabihin niyo, si Pastor Alan, anti-Roman Catholic. I'm a Roman Catholic. My birth certificate says I'm RC, Roman Catholic. At gusto ko nga, yun sa akin, dapat Roman talaga ito. Hindi Roman eh. Kasi gusto ko rin makapunta ng Rome. Roman talaga ako, no? Roman Catholic. Di free visa dapat, no? Hindi naman eh. FC dapat, FC. Filipino Catholic. Ang free visa sa Pilipinas, gusto kong mapalitan, no? Roman.
Sarap kaya, imagine, Roman Catholic tayo, wala ka ng visa pag kayo pupunta ng Rome. Sino gusto ng ganun, Lena? Kaya lang, daraya itong mga ito eh. Tinatakan lang ako ng RC, pero hindi naman totoo. Dapat, FC, no? FC. Tari kayo mabuti. Na-curse ang bansa natin dahil punong-puno tayo ng idolatry. Tinuruan tayo ng Padre Damaso kung paano mag-pray sa mga pato at mga chok at mga kahoy o mga picture na hindi naman tunay ang Diyos. Meron akong kakilala daw na sabi ng nanay niya, ingatan mo yung mga Diyos natin dahil sila ang source ng swerte natin. At ingatan mo din yung palay. Alam niyo ba kung ano yung palay? Palay? Sino nakakalaman ng palay? Pilipino ba kayo? Palay. 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 Sabi ba, yung palay ko tayo, pagka na-thresh na, tapos nalagay sa, pinaka-araw, nalagay sa basketball court. Binibilad. Binibilad, that's the right word. Amen, thank you. Binibilad, pag matuloy na, pwede ng giligin, di ba? Pero bago gilingin, dapat na dry na basketball court. At sabi ng isang sinutusya siya na, bantayan mo yung mga Diyos natin dahil yung mga swerte natin. Tapos bantayan mo din yung ating palay. Ang ginawa ng bata, ginawa niya yung mga Diyos nila, marami siyang Diyos, tapos nilagay niya dun sa basketball court. Bantayan niyo yan ha. Paglaro lang ko dun sa kabilang bayan. Pagbalik ko, dapat okay ang pagbalik niya. Malinis. Ang daming dumating na mga kapit-bakay na ba, no? Malinis. Dumating ka na yan, di mo pinantayan! Sabi niya sa kanila, Nay, kinuha ko po yung mga swerte at hiniling ko sa kanila at silang magbantay. Hindi nila binantayan. Kapatid, pag ganyan ang utak mo, ang sabi ng Book of Psalm, ang sabi ng Salmo, may mga mata sila, kaya hindi nakakakita. May mga tainga, hindi nakakarinig. May mga paa, hindi nakakalakad. Kaya dinala na sa posisyon, ha? Hindi kaya maglakad eh. Hindi niya nga kaya magsabing shoe. Tapos doon ka nagpipray. I'm sorry, ang ganda ng background mo. Gusto ko lang share sa'yo, bakit nawasak ang templo, ang shrine. I think it's about my time. Basahin na natin verse 3. 1, 2, 3, go. Kay Jeremiah, sinabi sa kanila na paguhin na nila yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Baka sakali. Ano sa nila? Ano niya ba yung word? Baka sakali. Ano yung sabihin ng baka sakali? Baka sakali may chance pa na makinig sila. At I submit this to you, mga kapatid. Hindi ako naninira ng religion. I'm Roman Catholic. Basta bakit mo sinasabing Roman Catholic to? Yun ang nakatatag sa birth certificate. Papalit ako ba ng BA? Born again? I submit this to you. Hindi religion ang born again. Kaya hindi mo pwedeng italak doon sa iyong birth certificate na BA. Basta ano ba yung born again? Ito ang born again. Na-encounter mo ang tunay na Jesus at tinawag mo yung iyong mga Diyos-Diyosan. Yun ang magiging born again. Nakilala mo si Jesus na matay sa cross at muling nabuhay para bigyan ka ng bagong buhay. Yun ang pagiging born again. Hindi yun religion. Basta nagbalik ka ng religion, kaya ka lang magsalita. Hindi kapatid, ito yung turo ng Bible. Huwag mo sasabihin sabi ni Pastor, turo ng Bible. Pag may problema kasi sinasabi ko, mag-usap kayo ng Bible. Hindi ako kalaban mo yung Bible. Ang pinipreach ko kapatid sa pastor is Word of God. Kaya pag may problema ka dun sa sinasabi ko, mag-usap kayo ng Bible. Huwag ako, hindi ako ang magpapalaya sa iyo. Si Jesus ang magpapalaya sa iyo sa iyo. Verse 4. 1, 2, 3, go.
pag hindi kayo naniwala at ay hindi mo sumunod sa utos ko, anong mangyayari? Verse 5, at kung gusto ko banggitin yung trabaho ng propeta. Ang propeta, mga kapatid, is somebody who speaks for God, diba? Yan ang Diyos. Tapos may mga pinili siyang tao. Okay, ito ang sabihin mo. Alan, ito, likod dito. Kunin kita dyan, magsalita ka. Ito ang sabihin mo. At I submit this to you as a servant of God, as an oracle of God. Yung prophetic voice, meron prophetic voice behind this voice. Meron voice behind this voice. Ano nagsasalita sa iyo? Na somewhere, somehow, in the middle of my preaching, somewhere, nawawala yung boses ni Pastor Alan, at all of a sudden, the Holy Spirit is straightly speaking to your heart about the idols of your heart. Verse 6. 1, 2, 3, go. God dito kay Jeremiah. Yung nasa Shiloh, nasa Jerusalem. Then, sabi niya, sa akin ito pa, katulad ng ginawa ko sa Shiloh. Yung worship place na doon, nawasak. Sabi niya to Jeremiah, wawasak ko din kong templo ito, pag hindi sila natin sa akin. At anong gagawin daw niya? Pag hindi tinanggol ang tao ng Diyos-Diyosan, susukahin ang nasumpa ang Israel dahil ang sabi ng Diyos, ako nag-iisang Diyos, siloso akong Diyos, ayaw ko ng another. Di ba? It's not libat so to another. Ayaw niya ng another. Gusto niya, siya lang ang nag-iisa sa'yo. Hindi number one, kundi only one. Bakit hindi number one? Dahil mo matay. Number 3. Number 4. Magulay. Dapat siya mismo siya ang center ng buhay mo. At palagi mo sinasabi, ito dahil gusto kong sanayin tayo lahat na sa buhay natin, ang center ng buhay natin ay si Jesus. Pastor, bakit dapat si Jesus? Alam mo kapatid, kunwari ang sentro ng buhay ni Melody ay ako. Hindi niya lang mabuti. Hindi totoo yan. Si Jesus ang sentro ng buhay niya. Ay, si Melody ang sentro ng buhay niya. Si Jesus. Pero si Melody, ang sentro ng buhay niya si Pastor Alan. Pag namatay ako, alam mo gagawin niya? Alam mo pag 100% yung pagmamahal mo sa partner mo? Pag nawala, para sa iyo, parang wala na ang lahat. Kaya the best na foundation mo dapat ng inyong faith ay si Jesus. Hindi bahay, hindi pera. Diba? Dahil isang iglap kapatid. Parang snap ni Thanos, no? Malulusaw lahat. Kayang mawasak lahat ng yung naghirapan. Lumundal na lumundol. Lumindol, nawasak sa gitna yung bahay mo. Sa iglap mata. Isap mata. Yung ano itong tawag na? Kurap. Ang bilis niya yung pag-close nitong eyelids, di ba? Sandali lang mawawala. Kung ang sentro ng buhay mo, mga kapatid, kaya kayo mabuti. Kung ang sentro ng buhay mo ibang bagay, hindi si Jesus. Pag nawala yung mga bagay o tao, feeling mo nawala ka na rin. Di ba kaya tayo mga human beings, pag nawala yung member of the family, parang binagsakan ka ng buong mundo. Ang hirap-hirap i-process nung namatay yung mother ko. It was too much for me. I think sa workplace ko, I was crying 3 months. Di alam na Melody, I was crying all the time, every day. Magkakasama yun. Kasama yung regrets, kasama yung sana tinawagan ko siya.
Ang dami kong regrets na I should have done this for her. I should have done that. At pag nawala sila, nagka-crumble kaya tayo. Na parang ang heart natin, kasi loved ones natin, di ba? Yung heart natin nasa kanila, no? Pag nawala sila, feeling mo parang namatay ka na rin, no? Parang wala ka na rin yung purpose, meaning, yung buhay mo pag nawala yung loved one mo. Nandito pa ba kayo? And this is very true, no? At kahit ako, I went through it. At sabi ko, Lord, gusto kong kantahin sa Lord yung You are my world, You are my God. Sabi ko, si Lord ang world ko. Dahil kung saan ang world natin, workplace, world natin, family natin, ang world natin, ang world natin, yung mga malalapit sa atin. Pag hindi si Jesus ang naging world natin, mawawala kaya lahat. Nakakasanad ba kaya mga kapatid? Pag hindi si Jesus ang naging world mo, dadating ang time, pag nawala yung mga pinagkakawakan mo, feeling mo, wala ka na rin kwenta. Totoong binigay sila ng Diyos sa atin para to treasure and to care. Pero hindi natin sila gagawin Diyos. Bigyan ko kayo ng magandang illustration. And it speaks about child. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, gusto kong i-alay mo sa akin sa Mount Moriah ang iyong nag-iisa at pinakamamahal na anak. Anong pangalan? Isaac. I-alay mo si Isaac bilang isang sacrifice. Ano ang tawag natin sa sacrifice, Nishi? Noong panahon, Hotdog na susunugin, ha? Very good. Bakit kaya nasa isip ko ay bird sacrifice? Tama ka. yung mga hayop na pinapalay, anong gagawin? Susunugin. Bilang alay para sa Diyos. Pagka pinadugo mo na, susunugin para sa Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, ibigay mo sa akin sa akin. Tanaw, sino mas malapit sa puso ni Abraham? Sino mas malapit sa puso ni Abraham? Si Ishmael o si Isaac? Sige na, magtanong ako dyan sa tagalikod. Kabagis, bakit mas mabigat si Isaac sa puso ni Abraham kaysa kay Ishmael? Siya ang tunay na anak niya kay? Hindi, tunay na anak niya din kay Hagar to. Dali, Sir Kristen, tulungan mo siya. Bakit mas malapit ang loob ni Abraham kay Isaac kaysa kay Ishmael? Babalikin kita sa school of Christmas. Pero lang. Dali na, mamaya ka, siya muna. Amen. Siya yung promised son, di ba? At sino ang talagang love niya? Si Sarah o si Hagar? Si Sarah. Lagi ko parehas, no? Dahil si Sarah, lola na, no? Medyo, dahil sabi ng Bible, 99 na siya eh. Si Hagar ay bata pa, no? Type niya yung bata. Pero ang first love niya ay si Sarah. Sabi nila, first love never. Kagaling din talaga, no? Kagaling. First love din talaga si Sarah. Kaya ang favorite son niya ay hindi si Ishmael. Ang favorite son niya ay si Isaac. Bakit si Isaac? Si Ishmael, nung inalok ni Sarah, kay Abraham, si Hagar, sandaling nabuntis si Hagar, na? Bata. Girlfriend na sila noon. Mas kinasal sila ni Sarah. Ang tagal bago sila I think 75 years bago naghintay, bago mabuntis si Sarah.
Na-imagine niyo ba yung kung gaano ka-special si Isaac kay Abraham? Pero sabi ng Diyos, kay Abraham, ialay mo sa akin sa burnt sacrifice, haing susunugin, sabi ni siya, sa Har Moriah. Nasaan ang Har Moriah? Ang Har Moriah, kapatid, ay yung Kipat Sahab, no? Yung Dome of the Rock. Yung Dome of the Rock, sabi ni Nisha at ni Edison. Yung Dome of the Rock. Yung Dome of the Rock. Makinig kayo mabuti. Ano ang feeling ni Abraham nung sinabi ng Diyos yun sa kanya? Talagay ninyo. Sige nga. Ate, anong pangalan mo ulit? Nadja? Sa kanya. Sorry. Hindi ka siguro palaging lumati. Ate, palagay mo, anong feeling ni Abraham nung sabi ng Diyos kay... Nung sabi ng Diyos kay Abraham ay, ialay mo sa akin si Isaac. Anong feeling ni Abraham? Listen, ano bang feeling niya nung sabi ng Diyos ay, ialay mo si Isaac sa akin bilang haing susunugin? Ano kaya feeling ni Abraham? Damate! Stir them, please. Alam mo, sir, natutulog. Sino sa akin? Sa mga matatay, kahit hindi kayo mga kilala, hindi kayo acknowledge, hindi sila basta-basta nakakaya kayo susunod. Kahit anong pagkakamawa mo, pagkakilala sa tatay mo. They're not going to do it. Not on my watch. You understand that? Pag ikaw ay tatay at anak mo, alam mo ang isasagot ko pag ang Diyos ang nagsabi sa akin, ialay mo sa akin si Emmanuel, sabihin ko sa Diyos, over my dead body. Yung bang, ewan ko kung ba yung mga magulang na, we're not going to allow yung isang bagay na mangyayari sa inyo. Never. Never. Ang tanong ko, bakit kailangan hilingin ng Diyos si Isaac? Sis, bakit kailangan hilingin ng Diyos si Isaac? Kaura niya, matay, katabi mo yung tinanong ko eh. Sabi niya ko ba? Sino pa ba? Josephine. Oh. Wow. Amen, balap ka naman natin. Hindi ka exempted. Ano para sa iyo sa palagay mo? Bakit kailangan hingin ng Diyos kay Abraham si Isaac? Test their faith. To test their faith. As I admit this to you, Isaac became a God. Isaac replaced the place of God in the heart of Abraham. Hindi na God ang nasa heart ni Abraham. Isaac. Are you getting this? Naintindihan niyo ba? Dati, nung wala pang Isaac, dalawa kami siyang tataas sa Diyos. Hallelujah. Hindi ko alam kung gano'n ang tono niya. Baka wala pang gano'n. Noong dumating sa Isaac. At ang sabi ng Talmud, kasi mali yung pagka-explain sa atin ng mga Bible scholars. At sabi ng mga Talmud, sabi ng mga Jewish people, Isaac
was 30 years old at that time. Tanda-tanda na rin si Abraham. Matanda, may bigutin na rin si Malbundo. Alam mo, kayang-kaya ni Isaac na si Abraham ang ialay. Naintindihan na. Tanda lang siya, hindi siya little boy. Napakatulad na napapanood natin sa DVD. He's an old man. Meron kami picture ni Melody na nasa Cinema City kami. Pag pinakita nila kung gaano kalaki si Isaac, may balbas na kapatid, 30 years old. Pero si Isaac is a very beautiful picture of Jesus Christ. Sabi ng Bible, he didn't complain to his father. Ang tinanong niya lang, Father, nasa ang lamb? Sabi ng father niya, the Lord will provide. Ang galing ng sagot ni Abraham, ha? Hindi niya sinabi, ikaw yung lamb, anak. Kasi sabihin tayo na, I'm going to submit this to you as closing. Ni-require ng Diyos kay Abraham, si Isaac, dahil Isaac became a God. Hindi na siya yung bata na cherish para mag-serve sa Lord. Ang full attention na niya. I think I could understand Abraham, no? Yung matanda ka na tapos bigla kang nagkaanak, no? Diba? Kunwari, after 20 years, at si Inday, hindi na magkakaanak, diba? Siyempre, after 20 years, ano na siya noon? 50 na siya, diba? 50 na si Inday noon, diba? Wala na, diba? Wala na. Tapos, nagkaroon siya ng boyfriend, tapos nag-girlfriend, tapos nagbuntis siya at 50 years old. Sabi natin, wow, it's a miracle. Diba? At alam mo ba, na pag nanganak si Inday ng 51, kung gaano niya iti-treasure yung baby na yun. Imagine, miracle baby, di ba? Hindi pa siya nanganak, di ba? Tapos nanganak siya, siya 51 na. Siguro, no? I could understand Abraham, where Abraham is coming from. I'm sure, love na love niya si Isaac. 75 years niyang hinintay bago siya magkaanak. Nung nagkaanak siya, of course, iti-treasure niya yung anak niya. And God said, operate mo. At ang maganda, ang din ng kwento ay papatayin na ni Abraham, si Isaac. Ang sabi ng angel of the Lord, wag! Wag! Ang patayin mo, yung matandang tupang nandoon at yun ang ialay mo. So, ang sabi ng Diyos sa kanya, wag! Sabi ng Diyos, nakakita ko na yung heart mo. Hindi siya yung God mo. Ako ba yan ang God mo? Hindi siya ang Diyos-Diyosan mo. Ako pa rin ang Diyos-Diyosan. Huwag mong papatayin! Bakit sasabihin niya ng quarter to 11 na? Nasa kakambyo na lang ako. Alam mo ba ang Diyos ay na-impress kay Abraham? At tinawag niya si Abraham, my friend, at tinawag niya si Abraham na man or father of faith. Tapos sinalatan, di ba napalitan yung name niya instead na Abraham, naging Abhamon, di ba? Father of multitude. Abraham, sabi natin sa Abhamon. At na-impress ang Diyos kay Abraham. Pastor, bakit mo sinabi na-impress ang Diyos kay Abraham? Tao, kayang patayin ang anak niya para sa akin. Alam mo sinabi niya? Papatayin ko ang anak ko para sa buong sana. Ito din, di ba? I'm going to kill my own son for the salvation of the whole world. Meron siyang pinagkopihan, kapatid. I submit this to you. Ang pinagkopihan niya, hindi kapwa niya Diyos. Tao, Abraham, is willing to kill his son para ipakita niya na ang love niya ay
Ang Diyos. Only God! Ito, kapatid. On the cross, God chose to kill His only begotten Son. Sino yun? Yung pangalan niya? Jesus. Amen. Pinatay niya ang kaisa-isa niyang anak doon sa cross. Pastor, bakit sinasabi mo ang Father ang pumatay? Kaya kayo mabuti. Pag hindi ang Father ang pumatay, hindi si Jesus ang nagbigay ng walang makakapag-touch kay Jesus. Naintindihan niyo ba yun? Palagi kong sinasabi ito na sabi ni Pilato, bakit ayaw mong sumagot sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapatay? Alam mo sagot ni Jesus? Wala kang magagawa sa akin na walang pahintulot ang langit. Ano ibig sabihin na? Hindi mo ako matatouch pag ayaw kong magpatouch. Ano niyo ba? Ang sabi ni Jesus, ang sabi ng Father God, alam mo, itong Abraham na ito, pinakita sa akin na pwedeng ialay ang kaisa-isang anak para sa iba. At ang Diyos, ginawa niya example, I submit this to you, ginawa niya example sa Abraham. Kaya ni Abraham? Kaya ko. Ito ang magkaiba kay Abraham at sa Diyos, kay Abraham, natuloy hindi? Hindi. Sabi ng Diyos, wag mo papatayin. Okay na, naniniwala na ako sa iyo na ako talaga ang Diyos mo. Kay Jesus, natuloy o hindi natuloy? Namatay si Jesus Christ sa cross upang mapatawad ang lahat ng iyong kasalanan.